Hey guys, good morning. Welcome back to our channel, The Eton Squad. My name is Addie. So for today's video, pag-usapan natin kailan at ano-ano nga ba ang mga dapat i-declare sa mga bagahe ninyo kung kayo ay uuwi ng Pilipinas. Mag-ingat sa iyong mga dadalhin kabayan sa Pilipinas. Details coming up. So bago ang lahat, gusto ko po kayong imbitahan sa darating na linggo, 9 o'clock ng gabi, Philippine time, oras ng Pilipinas. Kasi medyo naglaylo tayo sa pagla-live, babalik na ulit kami sa pagla-live. So pwede kayong magtanong doon regarding travel update, immigration update, and any travel-related update. Pwede po natin yang sagutin sa February 25, 2024, 9 o'clock po yan ng gabi. Sunday po yan. So, kung available po kayo kabayan at meron kayong katanungan, gusto nyong itanong live, pwede po. So, magkita-kita po tayo. And if you are a foreign national watching this video, we actually have uploaded an English version of this. So, please feel free to check out the channel. So, uwian na sa Pilipinas. Syempre, ang dami mong gustong dalhin para sa pamilya mo, kapatid mo, pinsan, buong barangay. Ano-ano nga ba? Or kailan ka dapat mag-declare sa declaration form ng mga dadalhin mo papuntang Pilipinas? Sa baggage declaration form, nakalagay na actually yung mga items, yung parang hini-heads up ka na ng Bureau of Customs kung ano yung mga pwedeng dalhin sa Pilipinas. Pero wag ding mag-alala kasi may mga iilan-ilan din tayo mga kababayan na nagdadala ng mga items sa Pilipinas na hindi nakalista doon sa form ng Bureau of Customs. Meron naman silang box doon na pwede mong ilista yung mga wala, lalong-lalo na kung maramihan talaga yung dala ninyo kabayan. So, meron tayong for personal use. Sabi na yan ng Bureau of Customs dati. Kung for personal use lang naman yung dala ninyo sa Pilipinas, hindi na siya kailangang i-declare. Pero kung for commercial use, meaning maramihan na talaga kasi ibibenta mo, ibabarter mo ba dyan, yung super dami na talaga yung mga dala mong items sa Pilipinas, kailangan na talaga yung i-declare. At gusto ko po kayong i-heads up na kung yung mga items na nakalista sa form ng Bureau of Customs at nag-yes kayo sa isa doon, may mga karampatang permit or import clearance kayong dapat i-process bago nyo yan maipasok. So, ipapakita ko po yan sa inyo isa-isa. Malay mo, andun yung mga dadalhin mo sa Pilipinas. For sure, meron talaga yun kasi andun yung pinaka-common na dinadala natin yung mga Pinoy kapag tayo ay uuwi ng Pilipinas. So, sisimulan na natin kasi medyo mahaba-haba po yung listahan natin. Ang pinakauna is yung pera. So, yung pera, kung Philippine money siya, Philippine currency, Philippine monetary instrument, kung mag-e-excess siya ng 50,000, either cheque ba siya, or nasa bangko, or sa card ninyo, or sa draft, any monetary instrument, na andun yung pera mo. So, kung mag-e-excess siya ng 50,000, kailangan mong mag-submit ng original copy ng prior authorization galing sa Bangko Sentral at sa Bureau of Customs Arrival Area. So, andun yan yung form, yung pag-process ng Customs, Bureau of Customs, may mga form yan sila doon. Kung may dala kayong 50,000 pesos. Kung ang dala nyo naman is foreign currency, for example, US dollar, Canadian dollar, or pound ba dyan, kung foreign currency siya, or foreign monetary instrument na mag-e-excess sa 10,000 US dollars or equivalent, kailangan mo mag-fill out ng foreign currency and other foreign exchange sa arrival area ng Bureau of Customs. Andun din yan. Kasi ang dami kong nare-receive na tanong dito na paano kung magdadala ako ng 10,000 US dollars mahigit. Kailangan ko pang i-declare. Yes, kailangan i-declare yun. Kung hindi naman abot doon yung dadalhin mo, hindi na siya kailangan i-declare. Yung mga sugal, gambling paraphernalia, kung may dala kayo galing ibang bansa,
So, alam naman natin, example dun, yung mga baraha siguro, ano, kung magdadala kayo, maramihan, kasi alam mo naman sa Pilipinas, kapag pasalubong galing abroad, gustong-gusto nila yon. Kung nag-yes kayo dito, kailangan mong mag-submit ng prior import permit or clearance from the Philippine Amusement and Gaming Corporation. Maganda kasi nakalista na yung mga agency na kailangan mong kontakin kung may dala ka ng nasa listahan ng Bureau of Customs. So, tandaan, kung gambling paraphernalia, ito po yung gagawin. Ito, hindi talaga to mawawala sa mga pasalubong or mga dadalhin sa Pilipinas. Cosmetics, skincare products, food supplements, and medicine na sobra sa personal use mo, in excess of quantities for personal use. Kung ikaw ay may maintenance na iniinom, personal use yun. Pero kung magtatagal ka sa Pilipinas, for example, 5 months ka dito, tapos dinala mo yung 5 months worth ng maintenance mo, sobra-sobra talaga yun for personal use. Hindi naman siya commercial quantities, pero nga, sobra-sobra yun sa personal use. Ang gawin mo, humingi ka ng letter galing sa doktor mo na nakalista yung mga iniinom mong gamot para may ipakita ka kung magtatanong sila, oy, bakit sobrang dami naman nitong gamot na dinala mo? Meron kang ipapakita na, ayan, maintenance ko yan, 5 months ako dito sa Pilipinas, syempre dadalhin ko kasi hirap kong i-mail pa yan sa akin. So, tandaan, yung mga cosmetics, yung mga makeup, skincare, kung personal use, hindi mo siya kailangan i-declare. Pero, kung excess of quantities na, meaning commercial use, may plano kang ibenta or i-barter, sa gifts naman, that's more on personal use category. Pero wag nyo naman pasobrahan. Wag kayong magdala ng isang box ng cosmetics, isang box ng skincare. Ay, kailangan nyo na talagang i-declare yun. Kung kailangan nyo siyang i-declare, kailangan nyo mag-submit ng prior import permit or clearance galing sa Food and Drug Administration or FDA. For dangerous drugs naman, like yung iniinom mo, may morphine, may marijuana ba, or opium, poppies, or synthetic drugs, kailangan mong mag-submit ng import permit or clearance from Philippine Drug Enforcement Agency. So, i-check nyo yung mga iniinom nyong gamot kasi hindi siya nakalagay dito na if for personal use or commercial quantities, kung meron siyang isa sa mga nabanggit natin, kailangan niya ng import permit. Yung mga baril, mga bala, or mga explosives, actually, na-shock ako na nakita ko ito na allowed pala ito sa Pilipinas. Allowed siya in a manner of having the right import permit or clearance galing sa Firearms and Explosives Office na involve ang Philippine National Police or PNP. So, kung nagbabala kayong mag-retire and gusto niyo talaga secure kayo dito by having firearms, ammunitions, explosives, parang hindi ko naman nakikita na magdadala ka ng explosive. Siguro ito, for example, ang PNP or yung security agency, isa sa malaking security agency sa Pilipinas, kailangan nilang bumili ng mga baril, mga bala, or whatnot sa ibang bansa. Ito, nahuhulog yun sa kategoryang ito. Pero gaya nga ng sabi ko, kung ikaw naman ay meron ding ganito, i-secure mo yung permit. Kung wala naman, wala kang problemahin doon. Alcohol at yung mga sigarilyo, tobacco products. So, kung magdadala kayo, in commercial quantities. So, nakalagay in commercial quantities. Kung, for example, 100 packs of cigarettes yung dadalhin mo at 50 bottles of wine, commercial quantities na talaga yan, kabayan. Kailangan mo yung i-declare at mag-submit ka ng import permit or clearance from the Food and Drug Administration for alcohol or National Tobacco Administration for tobacco products. Kasi commercial quantities na yun. Pero kung for personal use naman, for example, smoker ka, kailangan mo talaga magdala kasi hindi mo naman kailangan magdala ng maramihan kasi makakabili ka naman dito sa Pilipinas. Unless may particular product ka na ginagamit sa iyong sigarilyo. Kaya, i-refer mo ito dito, yung sa alcohol at yung sa mga sigarilyo.
Eto, medyo madami-dami din yung inquiry ko dito, yung foodstuff, fruits, vegetables, live animals, mga karne, itlog, marine and aquatic products, mga tanim. So, pwede bang magdala? Pwede naman according to the Bureau of Customs with proper import permit and clearance from the National Plant Quarantine Services or National Veterinary Quarantine Services. So, hindi basta-basta magdadala ka lang. At hindi din nila sinabi for personal use, hindi din nila sinabi for commercial use. So, kung may dala ka sa isa sa mga ito, mag-secure ka na ng permit mo, kabayan. Pero, kapag wala naman, no need to secure permits. Eto talaga. Madaming nagdadala nito sa Pilipinas. Mobile phones, handheld radios, maybe sa handheld radios wala. Yung may mga farm siguro, nagagamit na ganun. And similar gadgets in excess of quantities for personal use and radio communication equipment. So, for sure, madaming magdadala ng cellphone, laptop, mga gadgets na pangregalo, ganyan. Kung in minimal quantity naman, for example, 3 laptop, lalong-lalo na kung 3 din kayong babiyahe, tig-isa kayo, so mahuhulog yun sa for personal use. Pero naman kabayan, kung magdadala ka ng 20 laptops, 50 iPhones, pang commercial use na talaga yon. Kung sakali naman, ganun kadami yung dadalhin mo, magsasubmit ka ng import permit or clearance from the National Telecommunication Commission or NTC. Doon sa mga kabayan nating magdadala ng mga human ashes, human organs, or tissues, may mga ilan-ilan din ako nare-receive na inquiry nito na namatay yung kapamilya nila abroad, na-cremate, gusto nilang dalhin sa Pilipinas. May necessary permit po yan. Mag-secure ka ng clearance from the Bureau of Quarantine. Ang alam ko din, kailangan mong mag-secure ng clearance sa Philippine Embassy na malapit sa inyo. Meron yan doon, kailangan mo siyang i-report. So, yun yung gagawin mo kung magdadala ka nito sa Pilipinas. At yung pinakahuli, jewelry, gold, precious metals, or gems, at mga ibang goods na hindi na-mention sa mga items na nakalista. So, kung may dala kayo at hindi nakalista doon sa binasa natin, pwede nyo naman siyang isulat, especially kung commercial quantities talaga siya, kung maramihan. Pero kung yung mga dala mo naman na hindi nakalista dito, and it's more on personal use, no need to declare na po yan, kabayan. So, tandaan lang talaga, kabayan, na kung ang mga dala mong gamit sa Pilipinas, yung mga items na dala mo is more on personal use, hindi mo na kailangang i-secure yung mga import permit or clearance. Kung no lahat yung answer mo sa declaration form, actually, hindi mo na kailangan mag-fill out ng baggage declaration form. Kailangan mo lang mag-fill out ng baggage declaration form kung may i-declare ka. Kung wala naman, kabayan, no need at all. So, tandaan lang po natin, baka may magsabi na naman, Diyos ko, pahirap na naman yan sa mga Pinoy, sa mga kabayan natin. Hindi naman. Kasi, kung wala ka namang i-declare, hindi ka ma-hassle, hindi mo yun sasagutan. Kung meron kang i-declare, kasi maramihan talaga yung dala mo, kasi mag-for good ka sa Pilipinas, kailangan mo talaga siyang i-fill out, kailangan mo i-declare. Mag-ingat kayo sa mga gamit o mga items na dadalhin nyo sa Pilipinas. Kung nanonood kayo ng Border Patrol sa TV, yung sa Bureau of Customs nila abroad, yung Border Security Officer, very strict sila. May isang babae doon na nagdala ng alahas. Hindi niya dineclare. At yung alahas talaga, mamahalin. Hindi niya dineclare. Tinanong siya ng officer paulit-ulit. Hindi niya dineclare. At nakita sa bagahe niya na may mga alahas siya doon. Nagbayad siya ng $1,500 lang naman. And it serves as a warning. Warning sa kanya yon. At sinabi ng border security officer na next time mahuli siya na hindi siya mag-declare, kukumpiskahin na nila yung mga alahas niya. So, be honest. Kapag meron kayong i-declare, be truthful. Huwag niyong itago. Kasi may mga ilan-ilan hindi nag-check. Pero, huwag nyo ding isipin na maitatago nyo yun kasi dumadaan yan sa scanner. Nakikita nila lahat yung dala mo. Kasi kapag may nakita sila doon na medyo duda sila, bubuksan at bubuksan talaga nila yung mga bagahe mo. Kaya, ingat, maging honest ka, maging
truthful ka sa pag-declare ng mga items na dadalhin mo sa Pilipinas. Kasi yung pinaka-worst na magagawa nila is pagbabayarin ka ng penalty or ikukumpiska nila yung mga gamit. Kaya sana kabayan, maging guide ninyo ang video ito, lalong-lalo na dun sa mga uuwi ngayong buwan, kung ano-ano yung mga allowed ninyong dalhin papuntang Pilipinas. So ito po ang ating latest travel updates patungong Pilipinas. Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay, tiwala at suporta sa aming channel, The Eton Squad. Kung kayo man po ay may mga katanungan, maaari lang po mag-comment sa video ito or pwede nyo po ako i-direct message sa aming Facebook page, same handle, The Eton Squad. Muli kabayan, ako ay nagpapasalamat at naway ang inyong biyahe sa Pilipinas ay maging hassle-free at stress-free. Mag-ingat po kayong lahat. Stay safe, stay healthy, and God bless everyone.